OOTD! 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 Oras ng opinyon, Talakayan! At diskusyon! subscribe na! Subscribe na! Subscribe na! I'll show this to my lawyer. Alright! Yes! Dito naman tayo sa ating susunod na episode. Very exciting episode. Kapanapanabik-nay, bago-bago, kakaiba. Dito lamang sa OOTD! Oras ng opinyon, Talakayan at diskusyon. of course, ang aking pinakamamahal. Kasama ko si Nanay Jobert Sokal dito. And of course, aking baby, Direct Chops Manansala. Yan, nice. Sa dami ng mga episodes na nangyari, na pag-usapan, at alam kong dumadami na yung mga naghihintay sa bawat episode na meron tayo. And we promised our audience, our televiewers, na kaiba-iba ang ating, basta may bago tayong magagandang mga issues, may mga magagandang mga topics, we will really give it to them. At patuloy kami magpapasalamat sa lahat ng mga bagay at mga kabahagi ng OOTD. Tama yan. Kayo yun. Tama. At maraming salamat. At dahil sa pasasalamat namin, ay kakaiba nga, sabi nga ni Nanay, ang episode na ito. Dahil isang modern hero Yes. ang makakasama natin. A very young gentleman, a very young hero from Zamboanga City. Yes, ito yung isang bata na nakilala namin at saka may mga common friends kami na nailapit sa amin, and dahil sa gusto natin siyang tulungan para mabago ang kanyang buhay, ay pinalipad natin puntang Manila. Isang hero na hindi inakalang makakapagsagip ng mga buhay ng mga taong hindi niya kilala. Yes, totoo yan. Mga kaibigan, kung naalala nyo to, bigyan na namin kayo ng konting background. A month and a half ago, mayroon isang malaking tragedy na naganap sa bandang Basilan. Ito ay isang ferry boat na may pangalang MV Mary Joy 3. Umakyat na sa 31 ang namatay na pasahero mula sa nasunog na MV Mary Joy 3 sa karagatan ng Basilan. At least 30 people have died after a fire broke out on board a ferry in the southern Philippines. Police searching for at least 7 survivors who likely jumped off the ship to avoid the blaze. The MV Lady Mary Joy 3. Pahirapan ang pag-retrieve sa mga katawan ng mga namatay sa loob ng nasunog na MV Lady Mary Joy 3 sa Haji Mutamad sa probinsya ng Basilan. Yes, ito yung barko na ferry boat ito that carried more than 200 passengers kasama mga crew na bumiyahe from Zamboanga City papuntang Hulo. Siyempre dagat yun. At past 10 ng gabi ay biglang sumiklap ito at nasunog. At ito, kasama dito ang pasahero. Sa isa sa mga pasahero dito, ang batang ating panauhin ngayon. Mga kaibigan, mga ka-OOTD, palakpakan natin ng virtual clap ang aming bisita ngayon, mga kaibigan, si Panden. Hello, Panden. Hello po, Tito Jobert, saka Dita and Kuya Chops. Kuya Chops, hello. Yun, ano ka ba tunay na pangalan mo, Panden? Ako nga pala si Alexandrin Penshao, 21 years old from Zamboanga City. Zamboanga City. Mga Chabacano to. Chabacano, no? No, Muslim po. Muslim. So iba pa pala ang Chabacano. Ang Chabacano is what? A language? Language na ba yun? Or It's yung mga tao doon sa Zamboanga. It's a dialect. Dialect nila yan. Mga hilaw na Spanish ang tawag sa kanila. I've been to Zamboanga kasi in 1983 Kaya it's been a long time. Kaya nung mga friends natin sila Tom Adrales at saka sila Allen Mero na kaibigan natin dito sa Manila, ang nag-connect sa akin sa batang ito because of that story, naawa naman ako sa bata and because he wants to experience a greener pasture, kumbaga. Ay sinubukan nating dalhin siya dito sa Manila and see what we can do.
Itong oras na ito ay magbabahagi siya ng kwento ay isang karanasan Yes. na maaaring hindi niya inaakalang mararanasan niya sa buhay niya. Oo. Ito yung tungkol sa trahedya na naganap sa MV Mary Joy, yung barko. Ikwento mo nga sa amin, bakit ka napasama dun sa biyahe ng MV Mary Joy papuntang Hulo? Sino bang pupunta mo sa Hulo? Galing ka sa Zamboanga? Anong ginagawa mo sa barko? Ganito po yun. Yung oras na yun, pupunta sana po ako sa mama at papa ko andon sa Hulo na nagbebenta sa Nagtitinda? nagtitinda doon sa palengke para tulungan ko kasi yun. Tapos hindi ko inakala na mangyayari pala yung trahedya na ito. trahedya na yun. So, sumakay ka sa MV Mary Joy. Anong oras ito umalis ang Pantalan? Umalis siya ng Zamboanga? Pantalan, I think 7. Ng gabi? Oh, 7 Hindi ito first time mo. Hindi. Oo, madalas mo nang ginagawa ito. Yes, po. So feeling mo wala namang mangyayari and you are just expecting na makarating ka sa pupuntahan mo at makakita mo yung mama at papa mo. Yun. Oo. So, okay. 7 o'clock, sumakay, umalis na yung barko, papuntang Hulo. So, ano ang nangyari? Yung time na yun, mga 9 p.m., ganyan. Hindi ako makatulog sa room ko. Doon mismo sa baba, sa aircon. Sa aircon. Then, hindi ako makatulog. Tapos, naisipan ko mag-yosi doon sa may bandang taas sa likod na pwede na mag-yosi doon. Then, pag sindi ko ng yosi ko, ilang seconds lang, umapoy yung bandang doon sa may room. Sa pinanggalingan mo? Oo, doon sa baba mismo. Yung air-conditioned area? Doon sa economy mismo na nasunog. Then, nakita ko nasunog na yung baba, nag-usok siya. Sabi ko, umusok man to siya, at baka sunog to. Sunog. So, ginawa ko agad, nagmadali. Kahit hindi pa umapoy, nagmadali ako kumuha agad ng life vest. Life jacket. Kasi, alam ko sunog na yan eh. Tapos pagpasok ko sa loob, kumuha ko ng life jacket ko. Then paglabas ko, kung saan ako nag-yosi, apoy na nga yung lumalabas. Mabilis. Bilis. Ang bilis ng Tapos malaki na agad. Oo, malaki na agad. Habang sinusuot ko yung life jacket ko, apoy na yung nasa likod ko. Umabot na sa taas. Habang tumatakbo yung barko na yun. Then, ginawa ko, sinuot ko yung life jacket ko. Tapos, inubad ko na rin yung pants ko. Tsaka sapatos, para magaan ako. Then, brief lang ako and sleeveless. Tapos, tumalon na ako. Tumalon ka na doon sa... Kasi nagtalunan na yung mga tao eh. Meron pa nga ako nakita. Kasi nandun ako sa bandang taas. Yung sunog sa bandang baba. Meron ako nakita, isang tao, ewan ko kung sino na yun. Meron siya na nasusunog na siya. Then, nagtalunan na din yung mga tao. Tapos kadamihan talaga na... Mataas yung tinalunan mo. Pero paano na yun, yung oras na yun, parang natatakot ka na siyempre marami na nangyayari sa'yo, no? You just wanted to save yourself. Yun. So, ginawa ko doon, total nagtalunan na din. Tumalon na din ako. Ako mag-isa. Then, yun. Naglalangan na lang ako doon habang pinapanood ko yung barko na nasusunod. Yung barko, patuloy siyang tumatakbo. Oo, patuloy. Diretso siya. Walang mga emergency something na gano'n or mga bombero man lang doon or gagawa ng paraan para maapula yung wala eh, kasi kahit mga nagtatrabaho doon sa barko, wala. Kanya-kanya na yun kasi hindi yun umabot ng 1 minuto na nasunog yung barko. Bilis nga daw. Sa balita, nabasa ko yun, napakinggan ko eh. Seconds lang yun. Oo, seconds lang. So what happened next? Habang lumalangoy ka, palabas kasi hindi mo nakikita kasi... Palayo doon sa barko. Very late. late. Hindi na sa dagat lumalangoy. And very late in the evening. Madilim. Siyempre 10 p.m. na yun eh. Nasunog. Gabi. Tapos doon sa bandang dagat na yun, kahit umaga, madilim daw yung dagat na yun. Yung area na yun. Doon sa Balok-Balok, Basilan. Doon sa area na yun. So habang lumalangoy ka, anong nangyari? Yun, habang lumalangoy ako, ang daming tao na sa paligid ko na hindi ko nakikita pero naririnig ko. Naghihingi ng tulong. Ganun. Mamamatay na ako, malulunod na ako. Kasi madami nagtalunan, wala talagang life jacket. Kasi nabiglaan yung... Pagulat ko, sunog tapos talaga. Ganun. Then, yun na nga, meron din ako mga taong natulungan. Pero kanya-kanya na yun safe. Buhay. Pero paano mo ngayon naisalba itong mga naisalba mong tao? Ano ang nangyari? Paano mo sila narinig? Paano mo sila nakita? Madilim. Opo. Narinig ko lang sila sa may bandang harapan. Kasi habang lumalangoy ako,
syempre may life jacket ako, safety ako, safe ako. Sabi ko sa kanila, kapatid, relax lang kayo, huwag kayo masyadong gumalaw para hindi kayo mapagod. Kasi malayo yun sa mga island doon. Matagal yun. Inisip ko matagal talaga yung kami marirescue. Kasi walang kailaw-ilaw makikita mo doon sa gitna talaga ng cloud. Then sabi ko sa kanila, kasi andyan lang naman sila sa mga tabi ko, pero di ko nakikita kasi madilim. Sabi ko sa kanila, sisigaw ako. Sabi ko, mga kapatid, relax lang kayo, mag-pray kayo para relax lang, huwag masyadong magalaw para hindi kayo mapagod agad. Mga ilan yung mga naka-ano sa'yo nung mga Siguro doon, mga abot kami mga 80, ganyan. Yung mga naka-ano sa likod mo? Paligid. Kasi nga, kasi nasunog yung barko, so andun lang kami lahat, nagtalunan, andun lang. Yun, then meron nga dalawang mag-ama sa harap ko, tulad ng mga, yun. Sabi ng mag-ama, lapit ka dito. Boy, lapit ka dito, tulungan kami. Or kahit yung anak ko lang, kasi may sakit, kahit siya lang yung tulungan mo, kasi ako kaya ko lang din maglangoy. Pero wala sila life jacket. Marami sa mga tumalon sa barko, hindi nakapagsuot ng life jacket. Mabuti na lang may tumulong sa kanila para hindi sila malunod habang palutang-lutang sila sa dagat ng higit 1 oras. Isang kaibigan namin sa taas, naka-life jacket siya, isa lang. Tapos tinawag ko siya, ang sabi ko, lapit ka dito, kumapit lang yung anak ko kasi may sakit. Okay lang ako maglangoy. Na lumapit na siya, bali, apat kami isang life jacket. Hindi raw makakalimutan ni Mang Dennis ang iyakan at sigawan sa dagat. Then, yun, sabi ko, before ako lumapit, sabi ko sa kanila, magtulungan tayo. Kasi, yun, baka inisip ko din, baka lalapit ako, baka ako lunurin nila. Sabi ko, lalapit ako dyan, pero magtulungan tayo para mabubuhay tayo. Yun. Then, linapitan ko nga sila, tapos, kinuha ko agad yung anak na hindi marunong lumangoy. Kinuha ko. Ano siya, babae yun, no? Babae. Anak. Mga ilang taon nito? I think 19 years old. 19 years old. Dalaga na. Dalaga. Tapos yung tatay, tapos yung papa, doon, nag-ano sila, umakap na rin. tutulungan sila. Yung hindi pa ako nakaano, yung tatay na lulunod na. Oo, kasi wala nga sila life jacket, may hirap sila. Then, kinuha ko agad yung anak. Dito ko linulog sa banda, hinawakan ko ganyan. Tapos yung papa, sabi ko sa papa, hawak ka dito sa akin. Yun. Then, habang lumalangay kami, nahihirapan din ako kasi hindi mo dalaga, hindi ko marunong lumangoy. Parang ako nagkocontrol. Tapos yung life jacket ko, isa lang. Parang ganun. Then, yun. Habang lumalangoy kami, may nakita ako isang lalaki na naka-white. Nalulunod na. Parang nalulunod na siya. Mabuti na lang, naka-white siya. Nakita mo? Oo, nakita ko nadala siya ng dagat, ng alon ng dagat. Then, sabi ko, kinuha ko siya. Then, yun, parang nawawala siya sa mga. So, hinablot mo siya? Inablot ko lang, mabuti nga naka-white siya. Doon, sabi ko, tao to, kinuha ko, ganyan. Then, yun, nagsusuka na siya ng tubig ng dagat. Kasi nga nalulunod na yun. Then, sabi ko, naka-recover siya. Then, sabi ko, kuya, awa ka dito. Sa likod? Dito sa likod. So, dito yung babae, andito yung tatay, tapos may isa pang lalaki sa likod. So, tatlo sila na nadala-dala mo sa isang life jacket. Opo. Yun. So, paano pang nangyari? Hindi ko na din alam kung mabubuhay pa kami kasi magti 3 hours kami naglangoy doon. Alam nyo yung kung saan kayo pupunta? Hindi, di na kami langoy lang kayo. Tapos ako nag-control sa kanila. Parang ako yung naging makina nila para saan magdala. Yun. Then, inisip ko na lang, sabi ko sa kanila, mag-pray na lang tayo. Kung mamamatay tayo ngayon, edi pag-pray na lang natin. Total, mamamatay naman yung lahat ng tao. Tapos, yun, nandiyan pa rin yung mga tao, nalulunod na, yung mga bata, naririnig ko, nalulunod na. Parang malapit lang talaga sila. Sabi ko nga sa papa ng tinutulungan ko, yung sa papa niya, sabi ko, gusto ko pa yan tulungan. Hindi ko man nakikita, pero sabi ko, gusto ko pang lapitan at kunin tulungan. Sabi ng papa sa akin, baka di na natin kaya. Baka kayo lahat. Baka tayo na din maaari mamamatay. Sabi sa akin ng papa, i-ano mo na lang, itiklop mo na lang yung pangdinig mo. Kasi masakit talaga yung mga tao doon. Ay, naririnig mo.
Tapos alam mo talaga na nalulunod na. Sabi pa namin, nalulunod na to. Mga military doon. Wala na to, sabi namin. Walang dumating, di ba may dumating na motorboat? May rescue? Anong oras dumating yung nagre-rescue? Wala yun eh. Yung mga sa Coast Guard dumating sa amin, nasalba na kami. Nasalba na kayo? Sinong sumalba sa inyo? Yung mga badyaw. Mga badyaw? Yung Gamit mga- ang kanilang Yung bangka? bangka na maliit lang. Oo. Kasi malayo, namimingwit sila sa part na yun, pero malayo kasi matagal nga kami na rescue. Siguro nakita nila may nasunog sa bandang doon, so pumunta sila. Yun. Pagpunta ng isa, sabi ko sa kanila ganyan, naglalangoy ko ng matagal yung mga, yun na nga, almost 3 hours. 3 hours. Then sabi ko sa kanila, yes, meron na. Kasi narinig ko na yung makina, puk. Sabi ko, yes, buhay tayo. Sabi ko ganyan. Pero yung life jacket ko nalulunod na. Nahihirapan ako. Tapos yung babae magalaw. Kasi nga, nagpapanik pa ako. Then, pagdating ng badyo na yon, pagbukas niya ng ilaw niya, madaming tao. Hindi niya kaya sa isang bangka niya. So, ginawa niya, linibot niya lahat kami habang bitbit niya yung ilaw niya. Madami. Tatabi lang kasi kami lahat. Tapos, umalis siya. Hindi siya kumuha ng tao. Umalis muna siya. Namalayo na naman yung mga half hour before siya dumating. Pero 3 na sila. May kasama na. Oo. Bali, pinuntahan niya yung mga kasama niya. Kasi kapag siya yung tutulong doon, baka pati siya malulunod sa dami namin. Magpapanik ang mga tao pag ganun eh. So naka-rescue tuloy yung Yun, pag alis... Kasama ba kayo sa na-rescue nila o hindi? Oo, kasama na kami doon. Doon sa 3 barko na bangka na yun, lahat Nagkasya kayo? 80? Mga ganun, nagkasya kami. Opo. Kasi yung marunong lumangoy, sa baba na lang kumapit. Oo, para Yung mga hindi. nagtulungan yung ginawa namin doon eh. Teamwork talaga para mabuhay. Yun, sabi ng mga badyo sa taas, yung marunong lumangoy, kumapit na lang. Yung mga hindi, sumakay sa taas. Yun, so yung mga babae, yun, sabi ko, buhay na tayo. Mabuti marunong ka lumangoy. Opo. Oo, mabuti marunong ka lumangoy because if kung hindi marunong, Diyos ko, how would he be able to save? Hindi lang yun, yung magdedesisyon kang i-save mo lang ba ang sarili mo o isi-save mo rin yung ibang tao habang alam mo ikay delikado din. No? Isang bagay na sa akin sa aking palagay, habang kinakwento mo yun, gusto kong malaman kung paano ka ba pinlaki ng nanay at tatay mo para magkaroon ka ng ganoong disposition sa buhay. Hindi ko na rin inisip na mabubuhay ako eh. Basta gusto ko tumulong. Right after that, what time na kayo naisalba, naisagip? Anong oras kayo nakarating sa Pampang? Ilang oras pa? 5. Mga 5. Bale, ganito yan, Tita Jobert. Nasalba na kami sa 3 bangka, so hindi na din kami umalis kasi di na maano yung makina. Kasi marami kayo. Oo, madami kami. So, ginawa namin, umintay kami ng mga laki. So, meron dumating, ewan ko ano tawag doon, lansa yun sa amin. Lansa. So, malaki yun. So, 3 bangka na yon na maliliit, lahat ng karga nun, linagay doon sa lansa. So doon na kami sa lansa, doon na nakuha na yung mga patay, Kasi yung balita ko, yung barko mismo na tumatakbo na yon, yung barko na tumatakbo na yon, ay dire-diretso yun hanggang sumadsad sa island. Pero sila naiwan sa laot. At it so happened also, na balita ko rin, ang lugar na kung saan pinangyarihan, kung saan sila nandoon, ay shark infested. Shark infested, maraming pati na. Aside from the fact na pwede ka nang malunod, pwede ka pang kainin ng pati. Kaya may mga missing na hindi natin alam, malay mo, baka naging biktima sila ng mga sharks, no? So nakarating kayo, 5 o'clock na kayo? Opo, so pagsakay namin doon, na-rescue kami mga 1, nakasakay na kami doon sa may lansa lahat, ng nasa barko na maliliit. So, naghanap pa kami ng tao. Hindi kami umalis kaagad kasi madami pa pwede i-ano. At saka alam namin na madami pa tao doon sa paligid ng kinasalba. So, umikot-ikot kami doon sa may bandang saan kami na-rescue kasi doon lang naman yun eh. Then doon, napulot na namin yung mga bata, 8 months, namatay, pati mama niya. Nagkakapitan sila eh. May napulot kami doon, mama tsaka anak. Nagtalian sila, dalawa. So, nung ni-rescue kayo, saan kayo dinala? Sa
Zamboanga ulit? Hindi. Hindi. Sa Basilan na kami nagtungo. Basilan. Diretso ng Oo, Basilan. kasi Oo. mas malapit doon Oo, konti kaysa sa Zamboanga City. Nakadating kami ng Basilan mga 5 p.m. na. 5 a.m. 5 a.m. Yeah. 5 a.m. na wala. 5 a.m. na. So nag-alert na din yung mga tao doon, yung mga ambulansya, yung mga Red Cross, baka may mga... Madami kasi mga nasugatan. Yung yung may mga nalulunod na muntik malunod na punong-puno na-save pa rin yun. May mga na-save na. Opo, meron ganun, pero kadalasan Pero nakita ko sa video ng sa video ng news, ay mismo yung barko na yon sa loob, ang dami patay. I think mga 30 plus, 40 plus yata ang namatay. Doon sa daming sunog na nakuha sa loob. Alam mo yun? Kasi may mga missing pa, mga military officers, mga police. Ngayon, nung naligtas na kayo, anong ginawa mo? Kinontak mo agad ang mga magulang mo? Opo. Kasi doon sa Basilan, madami din kami relatives. So, ako doon kung kilala nila si ganyan. Sabi niya, opo. Kilala namin, sabi ko, pwede pa contact. Yun, kasi yung mga pamilya ko nag-aalala na. Kasi doon pa pala kami sa Laod, nababalitaan na ng kasi nababalitaan na may nasunog na barko. At alam nila kasama ka doon. Opo, pero di nila alam kung anong barko na samahan ko. So yung mama ko, pag naalaman nila na may nasunog na barko, doon na sila sa pantalan nag-intay. So madami pa man yung barko na dumadating. Mabuti ganun kalakas ang energy mo, ng adrenaline niya, no? Saka yung disposition na kakaloka na at a very young age. Yung disposition mo, ikaw magsasabi na, ganitong gagawin natin, ha? Ganyan. So bago ako pupunta sa'yo, siguraduhin mo na ganito yung gagawin mo sa akin. Yung mga ganong... Ang hirap kasi nun. Marami kasi na, yung mga pag ganyan, natataranta na yung disposition nila. Malakas ka. Kung ako ngayon, baka namatay na ako. Sa nervous pala. Sa pagtalong nakakahanga. Tapos may naikwento ko sa amin na hindi mo naramdaman yung pagod and everything. On the third day na nasa bahay mo na ikaw. Sa bahay na ako nag-arrest. Doon na ako, muntik din ako, siguro muntik na ako, hindi ko na kaya. Doon siya parang convulsion siya. Tapos, kasi dapat meron kayong debriefing na ginawa kasi what happened is traumatic. Opo. May debriefing ba ginawa yung mga tao doon bago kayo pinauwi? Meaning, inayos mo na ba ang pakiramdam ninyo emotionally o pinauwi na lang kayo bigla? Hindi, wala silang sinabi mga briefing na ganyan-ganyan. Parang natataranta din sila eh. Mas natataranta yung mga tao sa baba kaysa sa amin mga nalulunod. Oo, parang sila yung nasosobran na ng nervous. Parang gano'n. Kasi alam ko, sigurado ako dun sa trauma na meron ka ng mga panahon na yun. At hanggang ngayon, nararamdaman ko parang nakikita at napapanood mo pa rin yung nangyayari habang kinukwento mo. Tuwing naalala mo yun, tuwing naalala mo, anong papasok sa isip mo? Yun, nagtithank you na lang ako, nabuhay pa ako. Tapos, umiiyak na rin na gano'n. Hindi ako makakarinig ng ingay, konti. Mapapanik ako niyan. Yun. Tapos, kasi yung sa kwento mo, on the third day, natapos na yung doon siya nag-convulsion. Tapos bigla hindi siya makahinga. Doon siya nakaramdam ng pagod at ginaw. Sobrang ginaw. Ang ginawa ko doon, tinawagan ko na lang yung papa ko at saka mama ko. Bale, baka nagpaalam na din yun ako eh. Pero di ako nagpabisto sa kanila na may nangyayari na sa akin. Sabi ko, ma, ingatan niyo lang yung sarili niyo, ganyan. Sabi, bakit ano na yun? Sabi ko, okay lang ako, ganyan. Tapos umiyak na yun ako. Then, sa papa ko, sabi, saan si papa? Dito. Sabi ko, pa, ingat ka ganyan. Doon. Then, patapos ko sila kinausap, sa awa ng Diyos, pinagpawisan na ako. Iba talaga yung nagagawa ng magulang na yun. Yung maririnig mo na yung boses nila. Tapos ikaw ay parang magiging okay ka na kahit malayo sila. Maramdaman mo lang na merong sumusuporta at nagmamahal sa iyong magulang. Bigla kang pinawisan. Opo, bigla na akong pinawisan. Sabi ko, gusto ko lang talaga sila makita. Gusto ko talaga silang makausap. Parang ganun, sarap sa feeling. Tas mga kapatid ko, kapatid ko nag-iiyak na sa tabi ko. Kasi nakikita nila yung yung... Akala mawawala. Oo, sabi ko, huwag kayo mag-iyak. Lalo na huwag niyo ipaalam kay Papa at kay Mama kasi
Naghihirap kasi. Ang ilan ka sa inyo? Pang 5. Ilan kayo magkakapatid? 8 po. 5. 8 So mga siblings binatang kami. dalaga na lang yung mga kuya at ate mo. Dalawa lang kami lalaki, tapos Oo. babae yung 6. Oo. Tapos yung tatlong na isalba mo, nagkita ba kayo? Nakita kayo after? Opo, palagi nila ako pinapatawag. Oo. Tapos binibigyan ng pera. Sabi ko, hindi ko yan kailangan. Sabi ko, yung tulong ko sa inyo, talagang tulong ko galing sa puso ko. Ganon. Sabi niya, sige, pag di mo to kukunin, parang di na. Parang ganon. Sabi ko, edi, benta lang yan. Sige. Oo, Pero ganun. yung sa barangay ninyo, sa Zamboanga, aware ba sila na ikaw ay isang dakilang hero actually ng unsung oo, hero. unsung hero? Wala eh. Hindi ka man lang in honor sa inyo? Wala talaga. Wala lang? Sa lang, yung interview sa akin, sa IFM. Sa akin habang maaaring mapanood nila to or anything, no? Uy, mga friends, hindi nyo alam siguro yung mga taga Zamboanga, ha? Yung mga kung saan taga roon si Panden. I think he deserves some encouragements, di ba? Because he has saved lives at saka dala-dala niya yung pangalan ng bayan ninyo. I think he deserves some help. Kasi alam niyo naman kailangan niya na ngayon kasi may trauma pa itong batang to eh. Every time, sabi mo nga na every time na maririnig mo yung mga ingay or yung mga sigaw, papanig ka pa rin, no? Kasi feeling mo nandun ka pa, no? But you know what? Halimbawa, ako man yung nasa katayuan mo ngayon at nakasalba ako ng ilang tao sa tulong ng disposition at lakas ng loob na meron ako. Sabihin man nila akong hero o hindi, alam ko sa puso mo ngayon, you know, that you saved beautiful lives and you did it for a beautiful purpose. At saka mabuti na rin yan na hindi mo iniisip na they owe you some yung hayaan mo na lang. Talagang hindi ko talagang pinagsisiyan na nakasakay ako sa barkong yun. Kasi nga sa nakatulong ako na tao. Yun, sabi ko salamat din na nakasama ako doon kasi sabi nga ng mga natulungan ko, kung wala ako doon, baka wala na din sila. Kaya parang nakaka-proud sa sarili. Yes. Meron kang isa kang biyaya ng Diyos na binigay para sa tao. May mission na binigay sa kanya. Oo, kaya ako pinasakay doon sa barko na yun kasi may mission nga ako para tulungan. Sa lahat ng mga nakakanood nito, maaari mangyari uli ito. Feeling ko na yung hindi sila handa sa mga ganoong mga emergencies, no? And nobody can say he's prepared. Once it happens. Pero mabuti itong batang ito was guided well by God. Na para siyempre turuan siya kung anong dapat gawin. It's a divine intervention. Grabe, katiman. And it happened during late evening. Dadaan ka sa midnight until early morning. Kumbaga, oh my God. At saka dilim-dilim, di alam ko anong mangyayari sa'yo. Pero Diyos talaga. Makapangyarihan talaga siya. Gagawa para paisalba kayo lahat. Sa bawat trahedya, bawat bubog at bawat dilim na dadaanan natin sa buhay natin, kailangan may natututunan tayo. I wanted to call the attention of the people from kung saan man, sa Holo or sa kung sino man may-ari ng MV na yon, na sana ay may kahandaan ang mga tao kung paano ba ang pagsalba. Sabi ni Panden, parang mas natataranta pa daw yung mga tao nandoon kaysa sa kanila na nalulunod at naranasan yung muntik na mamatay. Things like those, no? Tsaka, iilan na ang Panden sa mundo ito. Panden, isa kang biyaya ng Diyos, ulitin ko, no? At palagi mong sasabihin sa sarili mo na, oo, may pinagdaanan kang mabigat. Meron kang traumatic na experience na naranasan mo sa pagsagip mo sa buhay mo at sa buhay ng tatlong tao na yon. Pero patuloy mong sasabihin na mabuti ang puso mo. At yun pala, pag humarap ka na sa Diyos, alam kong yayakapin ka niya sa ginawa mong kabayanihan na yon. Ay, nako. Pero Panden, ha, we wish you the best of luck. Alam mo, ngayon dito ka sa Maynila, yung at sinasabi namin sa kanya. Kasi sa pagiging mabuting bata niya, a few days already has passed at nakakasama namin siya madalas. Mabuting bata talaga siya. Nararamdaman ko na eh. Mabuting bata. Alam mo, hindi ako nagkakamali kapag masasabi mong masama o mabuti. Yung actuations niya during trying moments na maaari ka nang mamatay, dito mo talaga masasabi
na kung mabuti ka ba o masama, kung selfish ka ba o self-centered ka. It could be you, it could be me, it could have been you. Yes, diba? Or ikaw. Oo. Diba? Mabuti may isang pandem, diba? Na nakasama doon na hindi man niya nasagip ang lahat, but he has saved the most lives na nakayanan niya. Yes. Ay, naku, Pandem, we wish you, God bless you, Pandem. Pandem, maraming salamat no sa oras na binigay mo sa amin ni Nanay Jobert dito sa mga ka-OOTD natin. Isang magandang kwento na dapat ikwento, na story to tell na sinasabi nila, ang buhay at karanasan na ipinamalas mo sa mas nakararaming mga taong humingi ng tulong at umasang matulungan mo kahit sa edad mo pa lang. And say hello, I'm sure your parents are watching. Yung mama, papa mo, mga kapatid mo, nanonood sa'yo ngayon. What do you want to say them? Pwede mong kausapin sa inyong dialekto. Assalamualaikum. Asko, apag palagbo ka kumarayaw. Yun. And thank you na buhay pa yung pandem nyo. Hindi ko kasi nasasabi sa mama ko na yun, basta dami akong gustong sabihin sa mama ko. Ano yung bagay na gusto mong sabihin ngayon na hindi mo nasasabi sa kanya? Yun, lalo na especially sa mother ko. Alam ko, mahirap lang tayo pero mabuti yung mga ginagawa natin. Yun. And believe din ako sa papa ko kahit vendors lang sa palengke. Wala kami magkakapatid. Dinalaban niya kami. Yun. It's okay. Ako na rin naiyak. Sa'yo, naiyak. Kakaiyak. Yun, lang sa mga friends ko dyan sa Zamboanga, mga Japan friends, tol. I miss you. Sa mga kapatid ko and sa mga Pinshaw family, Alehaw family, Said family, Abdul Hamid family. Hello po sa inyo. Salamat. Pandem, patuloy kang maging huwaran, patuloy kang, sabi nga palaging sinasabi ni nanay na mahalin din yung mga magulang. Yung pagmamahal mo sa magulang mo na yun yung magsasalba at magbibigay sa'yo ng lahat ng mga pangarap na gusto mong maabot sa buhay mo. At dahil dyan, hindi ako magbablind item. Kasi paano pa ako magbablind item? Lumuluhan na ako. Nakakaloka, di ba? Nakakatawa kasi this story is more than enough para mabusog ang ating mga souls with a very beautiful story like Pandens. Di ba? Bihira ang Panden sa mundong ito. Pero merong Panden. Ha? Everywhere may mga Panden. Kaya, pero hindi alam kung kailan sila dumarating. May biglang lalabas na Panden. No? May isang tao, dalawang tao sa mga pagkakataong nangangailangan na ibibigay ng Diyos sa mga taong nangangailangan sa mga panahong kailangan sila. Kaya itong survivor na ito, we will refer him as the Panden ng buhay natin. Alam mo yun? Kaya congratulations at you have a long life to live for sure. Marami pang matutulungan, marami pang pwedeng tulungan. Ano sa nangyari sa'yo? Sigurado ko at natitiyak ko na mas mahaba pang buhay ang bibigyan ng Diyos sa'yo dahil marami ka pang matutulungan. No? Patuloy na magmahal sa iyong mga magulang at patuloy na maging inspirasyon sa mas nakararami. Yun, maraming salamat. Maraming salamat, Panden. Okay, mga kaibigan, my gosh! It's a beautiful story. I'm sure narinig na naman lahat o yung kwento ni Panden. At sana sa mga marami pang Pandens dyan sa labas, please serve as an inspiration to many. Napakaraming nangailangan ng matulong ninyo. Okay. Isang episode 9 na maaaring masasabi kong hindi ko na naman makakalimutan at may lalagay ko sa Pandora's box ko. Isang bagay na alam mo na ang natutunan ko ngayong oras na ito. Madalas kasi pag nakakalimutan mo muna ang sarili mo, isasalba ka ng Diyos, pero isasalba mo ibang tao. Yun yung naramdaman ko kay Panden habang kinukwento niya yung kung paano niya kinalimutan pansamantala ang sarili niya, yung disposition na meron ka, yung pagiging matarantahin, hindi talaga pwede sa mga panahon ng mga ganong emergency. Isang bagay yon. At pangalawa, naramdaman ko na
yung kung paano siya ka-proud ngayon ng nanay at tatay niya sa kanya. Yes. No? Sabi niya may mga bagay na hindi pa niya gusto niyang sabihin na hindi pa niya nasasabi. Palagi kong sinasabi, kahit sa mga sinusulat ko na sa mga theater play namin, na habang nandyan ka pa at buhay pa ang mga magulang mo, sabihin mo sa kanya na mahal mo sila. And if you have to spoil them, spoil them. My Give gosh. them whatever Give you can give them. Oo. Dahil pag nawala na, wala na tayo. Wala na. Oo. Wala nang babalikan. Storya na lang. Di ba? Hi, Nay. Isa namang magandang episode po ang natunghayan nyo dito sa ating OOTD. At hindi ko po alam kung paano namin i-end ito dahil punong-puno po ang aming puso at ang aming kaluluwa sa isang leksyon ng buhay. Just continue commenting, ha? Kung may mga maganda comments kayo dyan, just let us know. Tapos, di ba, para sa susunod na mga episodes natin, syempre, pag-uusapan na naman natin iba't ibang mga kwento ng showbiz at politics. Yes. Pero this time, di ba, it's a beautiful story na alam namin magugustuhan ninyo. Salamat sa pagtutok, ha? Salamat na marami. At kung may mga storya kayong gusto nyong ibahagi din sa amin, kagaya ng storya ni Panden, ang storyang makakapag-inspire, magpapa-aspire, at magbibigay kahulugan sa buhay na meron tayo. Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon, Talakayan at Diskusyon with Nanay Jobert Socaldito. And of course, Direct Chops Manansala, na nagsasabing, palagi tayong maniniwala na mabait ang Diyos. And to God be the glory. At kailangan magmahalan tayo. Magmahalan tayo lahat, magtulungan. At any time of the day. Maraming salamat. Bye.